Anong sikta nga ba o relihiyon na pabilang ang mga anak ng Diyos? Dahil mayroong naisulat sa Biblia tungkol sa dalawang uri ng tao at ito ay ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng Diablo. So ibig sabihin, nahati lang pala sa dalawang uri ang mga tao sa mundong ito. Kaya atin pong suriin ng maigi kung anong sikta o relihiyon na pabilang ang mga anak ng Diyos para ating makita ang ating mga sarili kung tayo ba ay napabilang sa tunay na iglesia ayon sa banal na kasulatan. Ganito po ang ating mababasa. Dito natin makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng Diablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng matuwid at hindi umiibig sa kanyang kapwa ay hindi anak ng Diyos. So ano ang pinagkaiba ng mga anak ng Diyos sa mga anak ng Diablo? Ayon dito, ang mga anak ng Diablo ay hindi gumagawa ng matuwid at walang pag-ibig sa kapwa. So ibig sabihin, ang mga anak ng Diyos ay gumagawa ng matuwid at may pag-ibig sa kapwa. Ngunit ano ang dahilan bakit may mga taong mas pinili nilang gumawa ng matuwid at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos kaysa gawin ang mga bagay na labag sa kautusan ng Diyos? Ito po ay dahil sa kanilang tapat na pananampalataya. Isinuko nila ang kanilang mga sarili at sinunod nila ang mga utos ng Diyos nang may pananampalataya kay Kristo. Kaya sila ay itinuring na matuwid. Sila ang mga anak ng Diyos at ito ay nahahayag sa kanilang mga ginagawa kung papaano sila namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ngunit ang mga hindi sa Diyos ayon sa binasa natin ay hindi gumagawa ng matuwid. Ibig sabihin, ang mga taong hindi sa Diyos ay gumagawa ng mga bagay upang suwayin ang mga utos ng Diyos. Halimbawa, inutos ng Diyos na huwag niyong sambahin ang mga inukit na larawan. So sa halip na sundin ito dahil ito ang utos ng Diyos, pero ano ngayon ang ginagawa ng mga tao? Sinasamba na nila ang mga inukit na larawan. Lantaran nilang ipinakita sa mga tao at sa harapan ng isang makapangyarihang Diyos na sila ay hindi sumunod sa mga utos ng Diyos. At itong utos ng Diyos na huwag mong sambahin ang mga inukit na larawan ay napabilang po ito sa napakahalagang kautusan na ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Kaya ang sino mang hindi sumusunod sa mga utos ng Diyos na huwag kang magkaroon ng mga Diyos-Diyosan, huwag kang sumamba sa mga inanyong larawan o mga rebulto, kapag ang sino man sa atin ang sumusuway sa mga utos na yan, ay malinaw po na siya ay walang pag-ibig sa Diyos. Kaya siya ay hindi itinuring na matuwid dahil ang kanyang mga ginagawa, ang kanyang mga iniisip ay taliwas at kontra sa 10 utos ng Diyos. Kaya napakahalaga pong makita natin ang distinction or pagkaiba ng mga anak ng Diyos at mga anak ng Diablo ayon sa 1 John chapter 3 verse 10 para ating makita ang ating mga sarili kung saan ba tayo napabilang sa dalawang uri ng tao. Dahil isa lang naman ang ugat ng lahat kung bakit may mga taong nakasunod sa kalooban ng Diyos at kung bakit merong mga namumuhay ng hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Ito po ay dahil sa doktrinang tinanggap natin, tradisyon, mga paniniwalang labag sa banal na kautusan. Kasi wala naman tayong ibang source kung bakit natin nalalaman ang katotohanan. At ito ay kung ano ang mga naisulat sa banal na kasulatan. Ibig sabihin, kaya po ibinigay sa atin ang banal na kasulatan upang sundin natin ang kung anong mga naisulat dito at hindi yung kontrahin natin or baguhin natin kung ano ang mga naisulat sa banal na kasulatan porket hindi ito pumapabor sa mga doktrinang pinaniniwalaan natin. Dahil isa lang ang dahilan kung bakit ibinigay sa atin ang Biblia. Ito ay upang malaman natin kung paano mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Ibinigay ng Diyos ang 10 utos sa tao. Ito ay upang magkaroon tayo ng gabay kung ano ang mga nararapat gawin at hindi nararapat gawin dahil ang anumang gawaing labag sa kautusan ay kasalanan. Kaya kapag sinuway natin ang mga utos ng Diyos or kapag hindi natin sinunod ang 10 utos, tayo ay hindi gumagawa ng katwiran. Kasi paano natin masasabing gumagawa tayo ng matuwid sa pamamagitan ng pagsuway sa mga utos ng Diyos? Paano natin masasabing tayo ay mga anak ng Diyos, tayo ang tunay na iglesia ni Kristo kung mismong mga utos ni Kristo ay hindi natin sinusunod? Paano natin masasabing tayo ang mga anak ng Diyos kung tayo mismo ang nagtuturo ng mga bagay na taliwas sa kung anong naisulat sa banal na kasulatan? Kaya napakarami na ngayong gumagawa ng mga bagay nang hindi ayon sa kalooban ng Diyos dahil sa mga maling paniniwala, mga maling doktrina na ipinapakain ng mga ngaral ngayon na hindi sa Diyos. Kaya napakahalaga po ang pagsunod sa kautusan ng Diyos ng may pananampalataya kay Kristo. Kaya sa verse 4 na isulat po dyan na ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang sa kautusan at ang kasalanan ay ang pagsalansang sa kautusan. Halimbawa,
kung inutos ng Diyos na igalang mo ang iyong mga magulang. Ngunit kung hindi mo sila ginagalang, ikaw ngayon ay sumasalansang sa kautusan. Ganon din kapag inutos ng Diyos na huwag mong kainin ang mga karumaldumal. Pero kumakain tayo ng karumaldumal, kaya nakakasala tayo dahil sinuway natin ang utos ng Diyos. At ang kadalasang ugat nito ay ang pagtanggap ng mga maling doktrina, maling paniniwala. Ito ang mga doktrinang nagtuturo na suwayin ang mga utos ng Diyos. Halimbawa, inutos ng Diyos na ipangilin mo ang Sabat sa ikapitong araw o sa araw na Sabado. Kaya lang, ang itinuro sa iyo ay ipangilin mo ang Sabat sa araw na Linggo. So instead na turuan kang sundin ang mga utos ng Diyos, pero ang itinuro sa iyo ay kung paano suwayin ang utos ng Diyos. At kapag sinunod mo ang utos na ipangilin ang Sabat sa araw na Linggo, yan po ay naghahayag ng iyong pagpapasakop sa authority ng taong gumagawa ng kautusan upang kontrahin ang mga utos ng Diyos. Kaya lumalabas na ang naging Panginoon mo ay ang tao at hindi ang Diyos. Kaya kapag hindi natin sinunod ang 10 utos ng Diyos, ay nangangahulugan lamang na ayaw nating magpapasakop at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ang pagsuway sa 10 utos ay nangangahulugan ding pagrebelde laban sa Diyos. Kaya malinaw pong ipinakita sa atin ng talata na ang pagsuway sa kautusan ay kasalanan. So hindi talaga itinuring na matuwid ang sino mang hindi sumusunod sa mga utos ng Diyos. Kaya kapag ipinapangaral nating wala na ang kautusan or wala na ang 10 utos ng Diyos, nako, hindi lang tayo basta nagtuturo kung paano suwayin ang mga utos ng Diyos, kundi tinuturuan pa natin ang mga tao kung paano magkakasala dahil sa mga itinuturo nating taliwas sa kung ano ang inutos ng Diyos. At sa verse 7, sinasabi po dyan na huwag kayong padaya kanino man, ang gumagawa ng katwiran ay matuwid, gaya niya na matuwid. Ibig sabihin, ang mga mandaraya ay nagtuturo ng mga bagay na taliwas sa kalooban ng Diyos upang ang tao ay hindi makakagawa ng katwiran sa kanyang harapan. Kaya huwag po tayong padaya sa mga nagliparang mga aral ngayon na ang 10 utos ay wala na. Lalo na sa mga nagsasabing ang 10 utos daw ay hindi mabuti. Dahil ang ganyang mga ngaral ay mandaraya at nagtuturo ng mga bagay upang kontrahin ang mga utos ng Diyos. So ngayon, anong sikta o relihiyon na pabilang ang mga anak ng Diyos? Ito po ay walang iba kundi ang iglesyang nagtuturo na sundin ang mga utos ng Diyos nang may pananampalataya kay Kristo. Ayon dito, narito ang pagtitiis ng mga banal na tumutupad sa mga utos ng Diyos at nanampalataya kay Jesus. So ang tunay na iglesia ay nagtuturong sundin ang mga utos ng Diyos nang may pananampalataya kay Kristo. At ito ay makikita natin sa mga Seventh-day Adventist dahil sinunod nila ang 10 utos ng Diyos. Hindi sila sumasamba sa mga inanyoang larawan sa mga rebulto. Ipinangili nila ang Sabat sa ikapitong araw o sa araw na Sabado dahil ito ang inutos ng Diyos. Itinuturo din sa kanila ang pagpapahalaga sa kapwa at itinuturo din sa kanilang iglesia na huwag kainin ang mga kanumaldumal. So maaring makipot nga ang pintuan ng Seventh-day Adventist dahil sinunod nito ang mga utos ng Diyos. Pero ito rin ang pintuang tinutukoy ni Kristo bago siya bumalik sa langit. Ang sabi niya, pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan at ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daan papunta sa buhay at kakaunti ang nakatagpo niyon. So ayon dito, marami ang pumasok sa maluwang na pintuan dahil walang maraming bawal. Pwede mong kainin ang mga karumal-dumal, pwede mong ipangilin ang Sabas sa araw na Linggo or ikaw bahala kung kailan mo gustong ipangilin ang Sabas. Pwede kang uminom, manigarilyo, magsugal. Ngunit sa makipot na pintuan ay walang sugal, walang alak, walang sigarilyo, bawal ang pagkain ng mga karumal-dumal at ipinapanghilin ang Sabat sa ikapitong araw bilang pagsunod sa mga utos ng Diyos. Kaya kunti lang ang pumasok sa makipot na pintuan. Ito po ang dahilan kung bakit ang Seventh-day Adventist sa buong mundo ay nasa 22 million lang ito sa halos 2.3 billion na mga Kristiyano sa buong mundo. Ganun kakunti ang nakapasok sa makipot na pintuan. Ngunit ang sabi ni Kristo, ang makipot na pintuan at makitid ay ang daan papunta sa buhay at kakaunti ang nakatagpo niyon. Kaya kung ikaw ay nasa malingkawan dahil ang itinuturo ng iyong iglesia ay ang mga bagay na taliwas sa mga utos ng Diyos, ito na po ang pagkakataon para hanapin ang katotohanan habang hindi pa huli ang lahat.